Muling pamumunuan ng Liberal Party ang gobyerno ng South Korea matapos makuha ng kanilang kandidato ang halos sa kalahati ng boto sa isinagawang snap election. At ilang mga turista at hiker naman sa Italy kumaripas pababa mula sa Mount Etna Summit noong biglaang magbuga ito ng makapal na usok. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Matapos ang 8 oras na botohan, nagdesisyon na ang mamamayan ng South Korea na ihalal bilang kanilang ika-21 Pangulo ang liberal leader na si Lee Jae-myung. Natalo niya sa botong 42.49% ang katunggaling si People Power Party candidate Kim Moon-soo. Sa victory speech ni Lee, binigyang diin niya ang pagtutok sa economic revival at ang pag-usig sa kontrobersyal na martial law declaration ng nakaraang administrasyon. Malugod namang tinanggap ni Kim ang kanyang pagkatalo at pinasalamatan niya ang mga sumuporta sa kanyang kampanya. Inabutan ng pagputok ng Mount Etna sa Italy ang ilang hikers na ito habang inaakyat ang tuktok ng aktibong bulkan. Sa video, makikitang nagmamadaling bumaba ang mga turista habang bumubuga ng makapal na abo ang bulkan. Ayon sa Civil Protection ng Sicily, may paunang babala na ng aktibidad sa bulkan, ngunit piniling ituloy pa rin ng ilan ang pag-akyat. Walang nasaktan sa insidente at ibinaba ang volcanic alert sa yellow level. Sa China, magkakasama na ulit ang cute at tinaguriang capybara gang sa isang zoo sa Yangzhou. Ito'y matapos mahuli ang huling miyembro nitong si Dao Bao na nakatakas noong Abril. Ayon sa pamunuan ng zoo, bagamat 2 buwan rin na nagpagala-gala ang nasabing species, ikinatuwa nila ang magandang tubo ng balahibo nito at mas mabigat na timbang. Nasa 7 hanggang 8 zoo staff ang nagtulong-tulong para mahuli ang capybara na halos kasing laki ng 6 na taong gulang na bata. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At yan po sentro ng mga balita sa oras na ito. At sa inyo mga konkreto